Okay guys, alamin po natin itong nangyari. Mga sangkay, meron pong naganap daw doon po sa Mindanao. Nagkaroon daw po ng riot habang nagbobotohan. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ito, usapang eleksyon po tayo. Halalan 2025. Mainit ang mga kaganapan mga sangkay. May mga nagrereklamo, may mga nagkakagulo at kung ano-ano pang nangyayari ngayon sa ating bansa. At ngayon sa Mindanao mga sangkay, habang nagaganap ang botohan, nagkaroon po ng pagsiklab ng gulo. Pag-usapan po natin yan, but before tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.5 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito na. Diretso po tayo. Ito po mga sangkay, nagkaroon daw po ng gulo, naudlot ang botohan sa isang lugar doon po sa Mindanao. Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa Marawi City. Ayun, sa Marawi. Nakasama natin si Rafael Bosano. Rafael, kamusta ang sitwasyon dyan? Balita namin may kaguluhang nangyari. Anong dahilan? Jeff, wala pang 10 minuto nang mula tayo pumasok dito sa loob ng polling place na ito. May mga sundalo naman, no? Ito, mga sangkay, di ba? On sa main road ay nagkaroon na ng tila riot sa pagitan ng dalawang grupo. Kaya grabe. Dalawang grupo, ha? Dalawang magkalaban to. Naantala maging yung mga nandito sa loob na mga botante at kinailangan lumabas ng mga pulis, ng mga militar para lang mamagitan doon sa dalawang grupong yon. Pero hindi ko alam kung napapanood niyo yung initial na natin nakuha. Pero yung iba doon ay kinailangan talaga silang i-put on the ground, no, para at i-restrain para nga manaig na yung grabe, ayan po mga sangkay, oh. Tingnan mo ninyo. Kapayapaan doon sa pagitan ng dalawang panig. Pero grabe nakita natin, itong mga babaeng ito kanina ay nandun sila mismo nung mangyari yung gulo. Si Hasmin ay 26 years old. Hindi niya to unang beses na bumoto. Pero Hasmin, pwede mo bang ilarawan kung ano yung nakita mo doon sa labas dahil nasa gitna ka nung nung pila? Nagkakagulo po na tumakbo na kami doon sa may gilid kasi baka madamay kami. Yun lang po yung nakikita ko kasi nagsitakbuhan na yung mga tao, tumakbo na din kami. Pero may mga narinig ka ba kung paano to nagsimula? Meron ba nagsumigaw o may bato? Kasi meron tayo nakitang... Wala, yung mga tao lang, nagsitakbuhan na rin kami. Okay. Yun Ikaw lang. sabi mo kanina habang nag-uusap tayo. Grabe, oh, tingnan nyo. Ang gusto mo lang naman ay bumoto. Oo. Pero nung mangyari yun, Partida, mga sangkay, may mga sundalo pa po yan at mga pulis dyan. at nung maipit ka sa gitna ng gulo na yun, ano yung nangingibabaw sa iyong pakiramdam? Ayan. Dali. Natatakot kami. Pero andito pa rin kami. Bumoto pa rin kami. So kahit anong gulo, Grabe talaga doon, no? Ano nangyayari? Ba't? Alam nyo, kailangan na po talaga maayos ng natin, sistema ng politika sa Pilipinas, eh. Kasi kaya may mga ganito dahil po sa pangit na sistema na nasa 1987 Constitution. Ngayon nila sabihin na hindi kailangan ayusin yan, di ba? Ang sabi po ni former President Rodrigo Duterte, walang problema sa ligang batas natin. Kalokohan yan. Tingnan nyo po yung nangyayari ngayon, mga sangkay. Lahat ng ito, bunga po ng pangit na sistema na nasa 1987 Constitution. Kaya it's time na, mga sangkay, na mag-parliamentary system po tayo. Kasi tingnan nyo yung gulong nangyayari ngayon sa ating bansa. hindi niyan mapipigilan yung kagustuhan ninyo. Grabe, oh. Okay, sige. Partida, may mga pulis, may mga sundalo na yan, pero hindi man lang sila natakot. Maraming salamat, Hasmin, at ikay mag-iingat, ha?
So bukod dyan sa incident na yan, Jeff, ay meron pa doon sa kabilang Mayroon pa, anak ng toko eskwelahan naman na isang voting precinct at naantala naman yung pagboto ng mahigit kalahating oras. Bakit? Ang dahilan niyan ay isang poll watcher ang nagbuhos ng tubig doon sa automated counting machine at Nako po. Anong nangyayari? tuluyan na nga itong nasira. Kaya kinailangan pang antayin mula sa munisipyo ng Marawi yung contingency machine para nga ito'y Yung mga topak no? palitan, no, yung nasirang ACM. At ang sabi nga ng COMELEC officer ng Marawi ay talagang malaking dagok yung ganito mga pagkakaantala dahil nga isipin mo 30 minutes ilang tao na sana yung nakaboto diyan. Ganun pa man, ang tinanong natin sa kanya Grabe, tingnan nyo to. ay paano kung yung mga botante doon sa lugar na yon ay abutan na ng 7 p.m. cutoff. Ang sabi niya, basta't sila ay nasa waiting area, kahit palagpas 7 p.m., basta't sila ay nasa waiting area, ay maaari pa rin silang makaboto. Bukod naman dyan sa binasang ACM, meron ding naganap na suntukan. Ano ba naman nangyayari ito? May binuhusan na machine ng mga sangkay. Tapos, mayroong nag-riot. Tapos, mayroong sa pagitan naman ng dalawang poll watcher din. Doon din sa kabilang eskwelahan na yun. Kaya itong area na to, Jeff, ano nangyayari sa Marawi, sa barangay sa Gunsongan, ito yung pinakamarami o pinakamalaking bulto na mga botante sa Marawi City. 14,000 ang inaasahan na boboto dito sa buong maghapon. Kaya naman ito talaga yung tinututukan ng otoridad at para nga mapanatili yung kaayusan, kapayapaan. Ang init ng halalan na ito, mga sangkay. At integridad ng halalan. At yun talaga yung kanilang prioridad ngayon. Pero maaga pa, alas 9 pa lang ng umaga, napakahaba pa ng araw. At sabi nga nila, maaaring maulit ito anumang oras ngayon o mamaya. Jeff. Rafael, balikan lang natin para malinaw. Ano yung punot dulo kung bakit nagkaroon ng gulo dyan? Oo, Jeff, ang sinasabi ng pulis, meron dalawang mga supporters yung magkabilang grupo at ang ginagawa ng bawat isa ay, o ng isa sa kanila, ay gustong i-hamper, gusto nilang maantala o ma-delay yung halalan. Bigyan kita ng isang example, sinabi siguro yun yung mga dihado, Kaya gusto nila maantala yung eleksyon dyan. Marawi City OIC na pulis na si Grabe, Colonel Pagayawan, merong isang poll watcher na may dalang master list ng mga poll watchers, bagay na bawal at hindi talaga allowed dahil pag ikaw ay isang poll watcher, ang trabaho mo lang, ang duty mo lang, magbantay, ay pumasok doon sa polling precinct at bantayan, manood ng proseso ng pagboto. At hindi ka dapat manita ng mga kapwa mo watcher o kaya manita ng mga botante. At yun nga yung isa sa mga nakikita nilang dahilan kung bakit nga nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng magkakaibang grupo ng mga supporters at ng mga poll watchers ng mga kandidato, Jeff. Rafael, nandiyan ka sa Gunsongan kung saan yan yung barangay na binubuo ng mga na-displace mula doon sa lugar sa Marawi kung saan nangyari yung gera noong 20. So ayan mga sangkay, doon po ito pala sa Marawi. Nagkaroon po ng pagsiklab ng gulo. Ito po yung sitwasyon ngayon ng eleksyon natin mga sangkay. Actually marami pa po itong mga nagaganap. Itatry po nating i-vlog yung iba mga sangkay. Pero dito nagkaroon nga po ng iba't ibang problema. May nagsuntukan, meron pong riot, meron din pong binuhusan mga sangkay na machine ng pagboto. So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.